Sa panahon ngayon na tila ba pinamumugaran ng iilang makapangyarihang tao ang gobyerno, isang napakalaking hakbang ang ginawa ni Acting Mayor Baste Duterte. Hindi biro ang magsampa ng kaso laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, mga kalihim, general at mga tauhan ng kasalukuyang administrasyon. Ipinapakita lamang nito na hindi natatakot ang mga Duterte na ipaglaban ang katotohanan kahit gaano pa kalaki o kalakas ang kanilang kalaban. Makikita natin dito ang malinaw na kaibahan ng pamumuno noon at ngayon. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, walang takot na sinasagasaan ang mga sindikatong nagpapahirap sa bayan. Ngunit ngayon, tila baga protektado ang mga tiwaling opisyal. Ang mga kasong kidnapping, arbitrary detention at iba pang matitinding paglabag na isinampa ay nagpapakita ng sistematikong pang-aabuso ng ilang nasa kapangyarihan. Hindi ito simpleng issue ng politika. Usapin ito ng dangal, karapatan at katarungan ng bawat Pilipino. Kapag ang mismong mga nasa pwesto ang siyang lumalapastangan sa batas, ano pa ang aasahan ng taong bayan? Mabuti na lamang at mayroong mga lider gaya ni Baste at VP Sara Duterte na handang lumaban kahit salungat sa interes ng mga nakaupo. Ang mga pangalang sangkot, mula kina Remulla, Teodoro, Año hanggang sa mga general ng PNP ay hindi basta-basta. Sila ang mga taong may impluwensya at posisyon sa gobyerno. Kaya't ang tapang ni Baste Duterte na magsampa ng kaso laban sa kanila ay isang mensahe na walang mataas sa batas kapag si Duterte ang kalaban mo. Makikita rin natin dito ang pag-iral ng tinatawag na selective justice sa kasalukuyang administrasyon. Kapag kaalyado ng palasyo, tila ligtas sa pananagutan. Pero kapag Duterte o kaalyado niya, todo-todo ang pagbanat at paninira. Ngayon, binaliktad ni Baste ang mesa. Ang mismong mga abusado ang isinampahan ng kaso. Mahalagang tandaan ng taumbayan na ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga Duterte, kundi laban ng bawat Pilipinong gustong makakita ng tunay na hustisya. Ang laban para sa kalayaan, laban sa pang-aabuso ng iilang elitista, ay laban ng bawat manggagawa, magsasaka at pamilyang Pilipino na araw-araw nagsusumikap para mabuhay. At sa huli, ito ang patunay na ang lahing Pilipino ay hindi natatakot kapag ang kanilang pinuno ay may tapang at prinsipyo. Kung si Baste ay tumindig ngayon, ito ay pagpapatuloy ng tapang ni Tatay Digong noon. At dapat lang na sa laban kontra katiwalian at pang-aabuso, tayong lahat ay magsama-sama sa paninindigan. Walang puwang sa gobyerno ang mga mandarambong at mapang-abuso.